pintuan o daanan papuntang impyerno nabuksan na umano. Ito po ay ayon sa isang leader ng UN. Ano kaya ang ibig sabihin neto mga sangkay? Mukhang malalim po ang kahulugan neto na dapat po malaman ng buong mundo. Pag-usapan po natin. So mga sangkay, medyo mabigat po itong sinabi po ng isa sa mga leader ng UN na isa po ito sa matinding babala sa lahat ng tao at sa lahat po ng mga leader sa buong mundo. Ngayon nga po mga sangkay, dito sa Metro Manila o dito sa Pilipinas, nakakaranas po tayo ng matinding smog. At hindi po ito basta-basta smog lamang mga sangkay na wala-wala lamang. Ito po ay because of polluted air or air pollution, mga sangkay, nangyayari po itong matinding smog sa Kamaynilaan. At ito po ay nagdudulot ng matinding karamdaman, especially po sa paghinga, mga sangkay. Yung mga may problema sa lung, mas lalo pong titindi kapag nakalanghap po ng ganyang klaseng maruming hangin. Dulot po yan, mga sangkay, ng pagkasira sa ating kalikasan at ang ating environment, no? Talagang polluted na. Ngayon mga sangkay, may sinabi po dito yung UN. But before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating channel. Then i-click nyo po yung bell notification at i-click nyo po yung all. Makikita lamang po yan sa ibaba mga sangkay dito sa YouTube. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Napakadali lamang po yan mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, dito na po tayo. Ito po yung sinabi ng UN. Climate crisis has opened the gates to hell. Mabigat po yung salita mga sangkay. Ang problema di umano natin sa ating planeta pagdating po sa climate crisis ay nagbigay po pagbubukas, o ito po ang nagbukas sa gates papunta sa impyerno. May malalim pong kahulugan dyan mga sangkay. Ito, UN Secretary General Antonio Guterres on Thursday in Manila told world leaders the climate crisis had opened the gates to hell during a summit where leading polluters, China and United States, were conspicuously absent. Absent po dito mga sangkay sa isang summit. Ang China at US na numero 1 di umanong nagpupulyot sa ating planeta. Again and again mga sangkay, hindi na po safe ang ating planeta ngayon. Talagang grabe po ang problema pagdating po sa global climate change, kung tawagin. Okay? Pagdating po sa mga science, mga sangkay o mga scientists, nasabi po nila may climate change. Pero pagdating po sa Biblia, sasabihin po natin na ihula na po yan sa Biblia. Lahat ng ito ay palatandaan na kung saan nalalapit na. But we still don't know. Hindi po natin talaga alam kung kailan ang oras. Kailan po ang panahon, sabi pa nga po, babalik ang ating Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Okay? The talks were partly overshadowed by an announcement from Britain. Also not present, that is, was rolling back policies that would help it achieve its net zero goal. Alam niyo mga sangkay, by 2030, ito nga po yung warning ng mga scientists, na by 2030, kung hindi po ito mapapababa itong antas ng climate change ngayon, magkakaroon po ng pangmatagalan na pong epekto ng climate change. At ito daw po ay katakot-takot na magaganap by 2030 to 2050. Kaya naman mga sangkay, ngayon pa lang, dapat po ang world leaders hindi po maging busy sa mga digmaan, sa gulo sa mundo, mga sangkay. Instead, magkaroon po sila ng pagkakaisa na ayusin po ang ating planeta ngayon pagdating po sa climate crisis. Naku mga sangkay, imagine niyo to, yung mga scientists, sobra pong nagpapanik pero wala pong pakialam ang world leaders.
despite increasing extreme weathers. So, sa kabila daw po ng tumataas at tumitinding weather events, record-shattering global temperatures, itong pagtaas po ng init ng panahon, greenhouse gas emissions continue to rise and fossil fuels remain subsidized to the tune of $7 trillion annually. Mga sanggay, nakita naman po natin this year, di ba? Talagang grabe po ang naranasan natin pagdating po sa calamities, natural disaster, na dahil po sa climate change. Kabi-kabila ang sunog sa mga forest. Kabi-kabila ang mga malalakas na bagyo. Ewan ko kung hindi pa rin po naaalarma dito yung mga world leaders. Ayon po sa UN Secretary, Climate Ambition Summit is a nonsense forum, making clear that only leaders who had made concrete plans to achieve net zero greenhouse emissions would be invited. Kaya nga lang ang problema, mga sangkay, marami po sa mga leader ng buong mundo, especially itong Amerika at China, absent po. Ayaw po nilang makinig sa ganito. Dadating na lamang po tayo sa punto na talagang ang mangyayari sa ating mundo ay malala na. Sa Biblia, mga sangkay, kung babasahin po natin, ito po ay tumutukoy sa tribulation na paparating sa ating planeta. Okay? At pagdating po dito sa science, mga sangkay, ang nakikita po nila by 2030 to 2050, catastrophic event ang magaganap. Ibig sabihin, katakot-takot po ang posibleng mangyari sa mga taong yan. At magiging permanente na ito kung hindi po maagagpan, mga sangkay, ang problemang ito. In his opening address, he evoked 2030's horrendous heat. Ito. At hindi 2030's. 2023's horrendous heat and historic fires, but stressed we can still limit the rise in global temperature to 1.5 degrees, referring to the target seen as needed to avoid long-term climate catastrophe. Mga sanggay, nakita po natin itong tinutukoy niya, itong init ng panahon ngayon, heat wave. Kahit dito sa Pilipinas, nararanasan po natin yan. Makasaysayang mga sunog sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Tumitindi, di ba? Ewan ko, mga sanggay, bakit hindi pa rin po naaalarma ang mga leader sa ating planeta. Humanity has opened the gates to hell. Ayon po yan sa sekretary ng UN. Ang tinutukoy niya po dito ay yung posibleng malalang mga disaster na magaganap in the coming days, months, and years. At asahan na po natin ito kung walang gagawin ang world leaders. Even here in our country, mga sangkay, nadadanasan na po natin yan na talagang grabing mga events pagdating sa disaster. At ang grabe pong polluted na hangin ay nakikita na po natin dito sa ating bansa na nagpapatunay lamang, mga sangkay, na delikado po ang kalagayan ng ating planeta ngayon. Yan po ang isa sa malaking problema ngayon ng ating mundo. Ayan, mga sangkay, several major leaders didn't bother making a trip to New York for this year's UN General Assembly, including President Xi Jinping of China and Prime Minister Sunak from the United Kingdom. Ibig sabihin, wala po silang pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng mga scientist. Baka dumating na lamang po ang isang araw, lubog na ang ating planeta. Isang malaking problema. So, sa message na dito, mga sangkay, na siya po ay disappointed sa marami pong mga leader ng ating mundo na wala pong pakialam sa nangyayari. Imagine niyo yung kanya na pong sinabi. Ang climate crisis daw, di umano, ay nagbukas na sa pintuan o
Ano ba yung Tagalog ng gates, no? Pintuan papunta sa impyerno. Hindi po ito basta pananakot lamang. Dahil ito po ang nakikita ng mga scientist. Pagdating po sa mga science fiction movies, mga sangkay, halos ganito rin po ang nangyayari. Walang pakialam ang world leaders until kung kailan ilang buwan na lamang po ang maparating, saka lamang po sila nagkaisa at ayusin until dumating na po ang malaking problema. Diba? Naalala nyo mga sangkay yung 2012 na science fiction movie? Kung kailan ilang buwan na lamang mga sangkay ang paparating, saka lamang po nagkaroon sila ng paghahanda. So I hope and pray na sana po mailigtas pa po, maisalba pa po itong problema natin sa ating planeta. But tayong mga Kristiyano, mga sangkay, patuloy lamang po tayo maging handa. Nakikita po natin ang mga tanda mula po sa salita ng Diyos na nangyayari na po sa ating mundo. At naway mas lalo po nating palaliman ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi lamang po tayo basta maging isang relihiyosong tao, kundi tayo po mismo ay maging tagasunod ng ating Panginoon. Dahil yun lamang po ang pamamaraan mga sangkay. Ang pera ay hindi makakapagsalba sa tao. Wala pong iba, kundi ang Panginoon lamang po natin. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.